hindi rin mabubuo ang isang art kung wala kang imagination. Because imagination, that means meron tayong capacity to imagine. Of course, guys, again, kailangan mo mag-think, kailangan mo mag-conceptualize, gagawin mo ng art. Ano bang subject ng art mo? So, ibig sabihin, para mabuo talaga isang arts, dadaan tayo sa tinatawag na i-express ang creative skill at imagination. So, again ha, pag arts, creative skill at imagination. Like for example, guys, ito po ay isang art na nabuo because of creative skill at imagination. Ito guys, gawa po ito ng ating special someone. Ang name is VJ. So si VJ guys, ano siya? Gumuhit po siya guys. Gumuhit siya ng isang regalo. Gift niya po ito guys after I pass the board exam. So, about 10 minutes after lumabas ang resulta, binigay niya ito sa akin. Ang portrait na ito guys. Now, guys, makinig na mabuti. Sir, bakit niya nabuo ang drawing na ito, sir? And did you know, guys, nag-guhit niya lang ito in just 10 minutes. Gamit lang itong ballpen. Di ba? O guys, bakit niya nabuo yan? It's because, guys, una, meron siyang creative skill. Kasi, guys, siya po ay isang architect. And in fact, editorial cartoonist. So, madali lang sa kanya gumuhit or magawa ng isang bagay. So, may ito siyang creative skill. Pasok, check. Tayo na walang creative skill, guys, ang ginagawa natin, hindi natin ito kaya. Ang kaya lang natin, guys, yung stick man. Circle, di ba? One stick. Ganyan lang, guys, ang kaya natin. Since meron siyang creative skill, so pasok, guys. Pasok ang creative skill. Saan dyan ang imagination? Ang imagination, of course, hindi niya magagawa yung aking pagbumukha, guys. Hindi niya i-imagine ang feature ng aking mukha. So, kailangan talaga, guys, ang creative skill at imagination para mabuo ang isang artwork. So, again, ang punto. Again, ang punto, guys, express po dapat natin ang creative skill at imagination para mabuo ang isang art. Hoy, guys, imagine, guys, 10 minutes na lang ito nagawa. Di ba? Amazing. Ulit tayo, review tayo. Sige, review tayo, Pag sinabi po nating art, guys, arts, ito ay galing sa Latin term na ars, na ibig sabihin ay skill, talent, and ability. At para mabuo ang art, kailangang i-produce natin or i-express natin ang ating creative skill at imagination. And take note, guys, pag sinabi nating arts, part din ito sa study of humanities. Meron po tayo, guys, ito na study of humanities. Ang una, guys, is ang art. Next is philosophy. Next is literature, language, music, religion, and history. Itong pito, guys, are all studies of humanities. Now, ano ang inyong napansin, guys? Ano yung napansin? Based sa ating infographic. Ano napansin ninyo? Kasi color. Comment din dito, circle. Hoy, mali. Pansin nyo ba sa infographic? Sir, may circle. Salamat sa tanan. Guys, kung ating titingnan ang infographic, di ba? Nasa gitna po ang art. Because art, guys, is the center of the 7 fields. Sir, bakit po siya nasa gitna, sir? It's because, guys, ang art is ginagamit po siya to study philosophy, to study literature, to study language, music, religion, and history. So itong 6 na sa labas, guys, ay manggagamit po ni arts. Na po kaya, guys, connected sila lahat kay arts. So again, si art ang nasa center, siya ang center of the 7 fields kasi connected sa kanya lahat. Yung 6 na sa labas, guys, are all connected kay arts. Now, isa pa sa reason, guys, among dito sa pito, if napansin niyo, guys, sa lahat na yan, ang art lang po ang nagpapa-improve sa potentials ng isang tao. So, ibig sabihin, siya ang nasa gitna kasi siya, guys,
ang tanging nagpapa-improve sa potentials ng isang tao. Siya lang po ang nagpapa-enhance sa individual human potentials. So, okay, again, dalawang reason. Nasa gitna siya is because connected lahat sa kanya. Nasa gitna siya kasi po ginagamit siya sa lahat ng mga disciplines. At nasa gitna siya, ganun po naka-pyramid. Naka-circle-circle po sila, guys. At nasa gitna po ang arts. Yan siya. So again ang arts is the center of the seven fields. Okay, nagets po ba natin, people? Nuggets po ba? Chicken nuggets po ba, people? Okay, sige. This time, guys, let's have our drill bit. I-comment po natin ang mga sagot sa comment section, guys. Ha? Be participative, guys, para hindi kayo makatulog dyan. Sige, unang question, guys. Question una. Guys, ano nga ang Latin term ng arts? Arts. Na ang ibig sabihin ay skill, talent, or ability. At pag sinabi nating arts, guys, ano ibig sabihin? Kailangan i-express natin ang ating yung dalawa. Creative skill at imagination. Now, meron tayong 7 na study of humanities, guys. Ano yun nasa gitna? Ang arts. Very good. Ang arts. So, take note lang, guys. Ang punto lang. Balikan ko ha. Punto, pag arts, skill, talent, and ability. Mabuo ang isa ka-art if i-express natin ating creative skill at imagination. And another thing, guys, ang art po nasa center ng 7 fields. Okay, na-gets mo ba natin, people? Yes or no? Yes or no? Okay, very good. Na-gets naman po. Now, of course, guys, ang art, gumawa ka ng isang art kasi hindi lang parang ginawa mo lang. Ginawa mo isang art kasi meron siyang functions. We have 3 functions of art. Again, we have 3 functions of art. Now, makinig na mabuti, guys. Pag 3 functions of art, para mas madali, guys, i-remember po natin ating mnemonics. PSP. Again, pag 3 functions of art, i-remember ang mnemonics. PSP. P stands for personal. S stands for social. P stands for physical. Ulit ulit, ano ang mnemonics sa functions of art? PSP. Ano ang P? Personal. Ano ang S? Social. Ano ang P? Physical. Ano nga ulit ang pinakaunang P? Personal. Sir, paano natin matatawag na isang art ay personal? Guys, matatawag, guys, na personal pag gumawa ka ng isang art for self-expression. Ibig sabihin, pag gumawa ka ng isang art kasi gusto mong i-express yung nararamdaman mo, yung feelings mo, yung sadness mo, lahat ng feeling mo, guys, that is art as personal. Gusto mong i-express yung ideas mo, yung thoughts mo through arts, that is art as personal. Again basta art as personal, self-expression. Gumawa ka ng isang art kasi gusto mo, guys, na na-express yung nararamdaman mo, feelings mo, and thoughts mo. Ito, kasali din, guys, ang gratification. Example dito, gumawa ka ng isang art kasi gusto mong magkapera. Yan yung tinatawag na komisyon. Diba? May mga artists na gumagawa talaga ng art para magkapera for commission. That is gratification. So ulitin ko, guys, matatawag pala na art as personal ang isang art pag ginawa mo ito, guys. That's kasi gusto mo i-express yung feelings mo, yung nararamdaman mo, yung thoughts mo. That is art as personal. Pwede din, guys, ginawa mo isang art as coping mechanism dahil sakit na nararamdaman mo, na bored ka, kaya gumawa ka ng isang art. So, in-express mo yung boredness mo, yung sorrow mo, yung pagiging broken-hearted mo through art. That is still art as personal. Pwede din, guys, gumawa ka ng isang art kasi gusto kang magkapera. And that is art as personal.
Okay na? Express mo yung feelings, thoughts, that is art as personal. Like for example, guys, itong ginawa ni Edvard Munch, ang The Sick Child. If napansin niyo guys, may dalawang babae. Ito guys, yung nakahiga, yan po ay si Sophie. Si Sophie guys, kapatid po yan ni Edvard. At ito naman ang kanyang nanay. Guys, si Sophie po, namatay po siya at the age of 16 sa sakit na tuberculosis. At sa sobrang sakit, guys, na na-feel ni Edvard Munch dahil sa pagkawala ni Sophie, na broken-hearted siya, guys. Kaya, nabuo niya ang The Sick Child. Ang painting na ito. Question, guys. Matatawag ba ito na art as personal? Yes or no? That is correct. That is yes. Correct, guys. Matatawag po ito na art as personal. Bakit? Kasi nagawa niya ang art na ito, guys, dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Ginawa niya ito, guys, ang art as a coping mechanism para po makawala sa sakit na na-feel niya. Yan. That is art as personal. So, gana? Pag art as personal, take note lang, guys. Punto. Oops. Self-expression and gratification. Ginawa mo isang art kasi meron kang gusto express at gusto mo guys na to gratify yourself. Magkapera-pera. That is art as personal. Next. P. Personal. S. Social. Now, matawag naman guys na art as social pag ang ginawa mo na art addresses the aspects of collective life. From the word itself, guys, social. So, ibig sabihin, pag gumawa ka ng isang art, guys, tapos pinakita mo ang lagay or ang hindi lagay na ano ha, ang lagay or ang estado ng isang lipunan or community, that is art as social. So, again, take note. Pag art as social, guys, gumawa ka ng isang art, ipakita mo sa ano ang nangyayari, ang galaw, ano yung isang lipunan or society. At even guys, pwede din matatawag na art as social pag sa ginawa mo ng art, meron kang inopose or kinontra na isang tao at ang kanyang maling ginagawa. Kasi ang social art is somehow, ito rin ay parang protest art. Social art siya, political art siya. Kasi gusto mong ipahiwatig kung ano ba talaga ang nangyayari sa lipunan. May kinalaban ka, meron kang kinontra. That is art as social. You know? That is art as social. Ngayon, example guys, what if artist ako? You know? What if artist ako? Ngayon guys, as an artist, na-observe ko na ang aming mayor is corrupt. So ngayon, gumuhit ako ng isang artwork. Isang tao, pero ang kanyang ulo buaya at may daladalang kaba ng bayan. Ngayon guys, in-upload ko sa Facebook. Ngayon, sumikat yung ginawa ko na art. Naging tanyag siya, naging tanyag. At nalaman talaga guys, nga mayor pala yun namin ang dinidepict ng art ko. Pero wait muna guys, sa art ko ba, meron ba akong kinalabat o kinontra ng isang tao? Oy, sagot! Yes, which is ang mayor. Kinalaban ko ba ang kanyang maling ginagawa? Oh, sagot. Yes na yes. So, ibig sabihin guys, kinontra ko ang mayor, kinalaban ko ang kanyang maling ginagawa. Ano ba kanyang maling ginagawa? Corruption. Ang corruption, estado ba yun or problema ba yun sa lipunan or society? Yes. So, ibig sabihin, that is art as social. So, ibig sabihin guys, basta art as social pala ang punto. Meron kang kinalaban or kinontra na artwork or ang pinapakita mo sa isang artwork ay ano siya guys, nagpapakita ng galaw or estado ng lipunan. That is art as social. Okay na gets ba people? O ngayon guys, yung art na ginawa ko, di ba in-upload ko man sa Facebook guys, in-upload ko sa Facebook. Na ngayon guys, sumikat man guys, sumikat, nag-trending, at nalaman talaga na corrupt ang aming mayor. Now, dahil corrupt ang aming mayor guys, inimbestigahan. At totoo talaga na corrupt siya. At dahil doon, na-impeach siya guys, nawala siya sa pwesto, napalitan ng bagong mayor, at naging maganda ang pamamalakad sa aming society. Question, dahil sa art ko, nakatulong ba ako sa karamihan or sa society? Yes.
that is also art as social. So, ibig sabihin guys, tatlong punto ang i-remember sa art as social. Unang-una guys, pag ang pinapakita sa yung artwork is about mga galaw ng lipunan or about society, that is art as social. Pangalawa, pag ang point guys, meron kang kinalaban or kinontra sa art mo, that is art as social. Pangatlo, pag nakatulong sa karamihan ang ginawa mo ng art, that is art as social. So again ha, pag art as social, yan po yung tatlong punto natin. Okay, people, nagets mo ba natin people? Nuggets, chicken nuggets po ba? Oh, sige. Oh, nagets mo ba? Nagets? Oh, sige. Okay, so that is art as social. So tapos na tayo sa P, S. P na naman tayo. So let's have another P guys, which is physical. Example people, pag sinabi natin art as physical guys, remember lang, created to perform some service. Ibig sabihin guys, ginawa ang isang bagay kasi meron siyang function, meron siyang pakinabang. So basta merong function guys or pakinabang, ang isang bagay, matatawag po yan na art as physical. Again ha, basta ginawa ang isang bagay kasi meron siyang service, meron siyang function, that is art as physical. Example guys, ang plato. Nagagamit po ba ang plato? Oh! Yes, para kainan. Nagagamit po ba ang baso? Yes, para mag-drink ka ng water at party, party. Ganyan, di ba? Ano pa ba? Oh, itong mic. Nagagamit ba ito? Yes, to amplify your voice. Ganyan. So, ibig sabihin, guys, as long as meron siyang gamit or service, that is art as physical. Another thing daw, guys. Ito. Itong pointer. Art as physical ba ito? Yes. Bakit, guys? Kasi nagagamit man ito ng tao, pang point. Ganyan, pang point. Ito alcohol. Oy, physical ba ito? Yes. Patanggal ng mga germs. Antiseptic. Ano pa ba? O itong wallet, guys. Nagagamit ba ito? O yes, ito ay art as physical. Ito tissue. O yes, pampunas sa mga matang lumuluha habang sinasaktan ka ng ibang tao. Yan na. Habang broken-hearted ka, pampunas ito sa mga mata. Ganyan, ganyan. Ganyan. Yung umiyak ka, kasi iniwan ka bigla, ganyan, umiyak ka yan. Pag mayroon siyang service. Diba? Meron siyang service. Salamat sa net. Pero, what if mahal mo pa rin yung taong yun, di ba? Umiyak ka lang kasi nasayangan ka sa mga memories. Sumiyak ka, nagpahit ka ng tissue. Ang tissue may pakinabang. So that is art as physical. That is physical. Oh, sige. Example this art as physical. Ito. Ano kayang tawag dito, guys? Sige daw. Sige daw, i-comment daw. Para sa inyo, ano ito, guys? Hoy! Ano ito? Sige. Guys, ano kaya ito, guys? Tingnan daw, tingnan daw, tingnan. Oh. Salamat sa tanan, Sir A. Salamat sa tanan. Ano kaya ito? Hairpin. Tungkod ni Imaw. Salamat. Dart. Salamat sa dart, ma'am. Sungkod. Sige. Di ba guys, kung ating titingnan, maganda po siyang tingnan. Bakit po, sir? Kasi meron po siyang ulo-ulo. Meron siyang awakan. At meron siyang mga ugat-ugat. Ano kaya ang tawag dito, guys? Ano kaya ang tawag dito? Toothpick? Wangi yung bakbaan, sir. Toothpick dito karon. Chocolate. Salamat sa tanan. Bukog. Mabukog yun karon, Kirby. Para sa buhok. Sige. Salamat sa tanan, guys. Igamit nga po ang ud. Sige. Asa naman yung answer, guys? Dama. Dama na. Pangtugtog. Sige, salamat. Sige. Pambunan. Sige.
Guys, ang tawag po dito guys is Fijian War Club. Ang Fijian War Club guys, ang purpose po nito is pangpukpok sa ulo, smashing skulls. Example, this is the Fijian War Club. Doon guys, para mamatay ang isang tao, para ma-smash ang kanyang skulls, pinupukpok yan, ganyan, ng Fijian War Club. Di ba? Napakawawa guys. Question, maganda ba ang function ng Fijian War Club? Hoy, anong maganda, pangit yung guys, ay nakakapatay ka ng tao. Pero ang punto guys, meron ba siyang service? Meron ba siyang function? Yes. So, ibig sabihin guys, mapapangit man or maganda ang kanyang function as long as meron siyang function that is art as physical. So, again ha, mapamaganda or pangit ang kanyang function that is art as physical. Halimbawa, be, okay, baril, ganyan, baril. O ang baril, guys. Maganda ba ang service ng baril? Papanin kita. Bang! Ganyan. Consumatum est. Ganyan. O question, guys. Maganda ba ang service ng baril? Mayes, good mo ron. No! Hindi maganda, guys, kasi nakakapatay ka ng tao. Pero ang punto, guys, meron pa rin ba siyang function? Yes. Nagagamit pa rin ba siya? Yes. So, ibig sabihin, kahit pangit or maganda ang function, as long as merong service or function, that is art as physical. Okay, nagets ba, people? Nagets mo ba natin? Oh, salamat sa tanan. Maganda, sir, ang baril kung lagot kas o sa katao. Grabe na po na ko eh. Oh. Depende, sir. Depende sabot. Ano. Uy, grabe naman kayo. Uy, napasadisan naman ng mga flexor Livas Pipes. Sige. Sige na. Physical, guys, nagagamit in service. May function. Sige. Na ngayon, guys, let's have our drill na naman, guys. Balik tayo, drill. Now, pag sinabi natin, guys, pag sinabi natin, guys, na functions of art, ano mnemonics natin? We have PSP. Ano nga yung P? Personal. Ano nga yung S? Social. Ano nga yung P, guys? Physical. Saan sa tatlo, guys, ang clue po natin dito, gumawa ka ng isang art kasi pinakita mo ang galaw ng lipunan or estado ng lipunan. That is social. What if naman, guys, for self-expression and gratification? Personal. What if naman, meron kang inopost or kanalaban na isang point of view o isang tao at ang kanyang maling ginagawa? That is social. What if naman, gumawa ka ng isang art kasi meron siyang service or function? That is physical. So saan sa tatlo, guys? Saan sa tatlo, be? Ulit. Pag gumawa ka ng isang art, 1, personal, 2, social, 3, physical. Saan sa tatlo, guys, pag ang clue natin, gumawa ka ng isang art para magkapera ka? Ano yan, people? Correct. That is personal. What if naman gumawa ka ng isang art kasi gusto mo, guys, na makatulong ka sa karamihan, yung art mo, social. That is social. Very good. What if gumawa ka, although guys, pangit ang kanyang service, pero as long as meron siyang service, ano yan? That is art as physical. Again, art as physical. So that is PSP. Personal, social, and physical. Again, personal, social, and physical. That is PSP. Guys, nagets mo ba, people? Yes or no? Okay, nagets mo ba natin? Nagets mo ba natin? Sige. Very good, guys. Nagets naman. Wait mo na guys, i-fix ko muna yung cellphone ko guys. I'm charging kasi. Wait sa. Naka-stand cellphone.
Naka-stand. Dito sa nasa door, bintana. Okay, sige guys, before tayo mag-proceed guys, babe, everybody shake muna, shake, shake, shake. Shake down, shake up, 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 up. Sige, slap your face, slap, 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 slap. Slap, slap, slap. Sige, everybody. Ganyan, ganyan, ganyan. Sige, extend mo na, extend. Ganyan, ganyan guys, ganyan. Okay, by the way, people, sa live kasi guys, napaka-delay. Thank you so much. Ganyan na. Sige. Sige. Okay, guys. Okay, people. Stretch muna. Stretch. Everybody, stretch. Come on. Sige. Extra, Uy, grabe si Zumba. Uy, wala pang Zumba. Mamaya na mag-Zumba. Grabe naman these people. Uy. Shake it off muna. Shake it off. Sige. Uy, wait muna. Uy, hindi pa mag-break. Uy, kayo no. Hindi pa mag-break. Mamaya pa, guys. Malapit na tayo mag-break. Sige. Now, people. Guys, magaling na mabuti. Kanina pa tayo guys nagsabi na ano ba ang art? Pag sinabing art, drawing, painting, sculpture, yan yung sinabi niyo kanina. Ngayon, so, ngayon guys, ang punto natin makinig na mabuti. Kanina pa tayo magsabi, ano ba yung mga art, mga paintings, mga drawings, di ba? Color, design. So ngayon guys, let's have the classifications of arts. You know? Let's have the classifications of art. Kailangan guys, alam natin kung saan siya nabibilong. So sa classifications of art guys, meron tayong tatlo. We have 3 classifications of art. We have verbal, non-verbal, and also mixed art. So ulit, what are the 3 classifications of art? We have verbal, non-verbal, and mixed art. Ulitin natin. Ano yung 3 classifications of art? We have verbal, non-verbal, and mixed art. Very good. Now, start tayo guys sa verbal. Pag sinabi po natin verbal guys, ibig sabihin, gumagamit po tayo ng words and languages. Again na, pag sinabing verbal, gumagamit po tayo ng words and languages. Ang best example dito guys ay ang literature. Ang literature, gumagamit tayo ng words para po ipahayag ang isang mensahe. And take note guys pag literature, ito yung lumabas sa board exam. Pag literature, organization of words. Again, pag literature, organization of words. So again literature, organization of words, and another clue, most accessible art. Isulat dyan guys and outs. Again pag verbal art, again, organization of words, and most accessible art. That is verbal art. Isulat muna, isulat. So yun pag literature, ang definition, organization of words, and most accessible art. Guys, of course guys, pag sinabing literature, organization of words, ina-arrange po natin ng mabuti ang mga words, ino-organize po natin ang mga words guys para maganda siyang basahin, para mas maganda ang appeal sa mga readers. Pero bakit siya tinawag sir na most accessible art? Ganito kasi sa choices guys. Which of the following art forms is considered as the most accessible art? A. Engineering. B. Architecture. C. Literature. D. Performing arts. Tanggal na agad guys engineering and architecture. Oy, why man sir? Mahal. Hindi maano lang lahat. Hindi ma-access ng lahat guys. Sobrang mahal. Expensive. Tanggal din po guys performing arts. Bakit man sir? Hindi po lahat nakakasayaw. Hindi po lahat nakakakanta. So, ibig sabihin, hindi siya for all. Pero ang literature, that is for all. Ibig sabihin, ma-access siya kay bata, matanda, tiguwang, mama, papa, ate, kuya. Ma-access siya lahat, guys. Ma-access mo siya sa TV, ano pa ba? Sa dyaryo, sa magazine, sa mga libro. So, open siya for all.
That is literature. So pag tinanong ulit sa board exam, pag literature, organization of words, and most accessible art. Ang example dito guys is ang prose and poetry. Yan na, prose and poetry. Yung gumawa ka ng tula, o ka ng tula. Ang tula guys, kailangan mo pag i-arrange, dapat may sukat, may tugma, para magandang pakinggan. That is an art. Ang paggawa mo ng tula. O sino ba dito be, nakatanggap na ng tula sa kanilang mga minamahal? Di ba guys? Napaka-sweet talaga guys. Basta, makatanggap ka ng tula. Di ba? Parang feel mo, binavalue ka kasi pinaghirapan talaga para sa'yo talaga ang tula na yun. Oh. Sir, what if ang tula, sir, ano na sir? Chat GPT, hindi na yan art guys. Grabe na yan. Digital art na yan. Di ba? Oh, di ba guys, pag makareceive ka ng makareceive ka ng tula, parang feeling mo you are feeling valued. Kasi pinaghirapan niya talaga. Yan. Example po yan ng verbal art. Also guys, poetry. Example, spoken word poetry. Yung kay Queen Yasmin, isopagos, isopagos, isopagos. Habang ako'y kumakain sa pagkainan, lasap na. There's also example of verbal art. Verbal art po na siya. Ano pa? Sige, gawa tayo ng tula, guys. About bayot, mga bakla. Sige. Bayot, ot. Dapat may rhyme, ot. Sige. Bayot. Kaming mga bayot, andam manikamot, parang among pangandoy, among makabot. Bayot. Okay, by the way, sa bayot ni ako guys, full time. Salamat sa tanan. Sa bayot ako guys, full time ni. Hindi na talaga maging part-time. Full time bayot na ganyan siya. Salamat sa tanan. Sige. Sige na. That is verbal art, guys. So again, verbal art, literature. Another thing is oratory. The best example of oratory is the public speaking. Again, public speaking. Always the poet, never the poem. Sige daw guys, gawa daw kayo ng tula dyan guys, be. Sige daw, tula daw guys, or balak. Balak or tula. Sige daw, be. Before tayo mag-oratory. Tula ra sir sa utang. Ikaw ang bugtong itik na nagkapakapa sa malapukon kung kasing-kasing. Anak, pwede. Basta pa guys. Basta pa yung mga entry ninyo dira dabi. Sige. O kato, pwede to. Sama sa bulat na utot-utot. Gihangad sa kanding. Di man rhyme ma'am, salamat ma'am. Hukbala bayot. Hukbong bayot, laban bayot. Hukbong bayot, laban yot. Hoy, kamuno. Hoy, medyo man lagi mo tula yan. Basic naman ni mo. Hoy, sige daw ba? Magbigay kayo ng mga tula, guys. Sige daw, mga tula. Meron kayo alam. Salamat, Ma'am Jean. Ako'y tutulang mahaba. Ako'y upo. Tapos, salamat, Ma'am. Wow, nice mong showcase, no? Bagong-bago. Wow naman, ang bagong-bago naman ang mga joke natin. Lisensya. Sa Disyembre, magiging akin ka. Salamat, Ma'am. A poem was first experienced and the first poem was written in the poets. Salamat, sir. Pang bright na pagkini, sir. Salamat. Bayot. Sa CNU, daghang mga bayot. Gamay ra hindi labot. Ambuti niyo, uy. Ikaw ang gapitik sa dughan kung walay atik. Ikaw ang ginamos na nagbungkag sa gatap kong bahaw. Wala ko nga best entry. O akong palangga, gibuti-buti ka man o giangga, ikaw gahapon ang akong palangga. Sige ka na. Sa iskina sa among baryo. So daw, sa iskina sa among baryo, naibayot nga perting taro. Nagsulob og pink na kalo. Nagdala pagyud og aban. Ma'am, lami, salamat. Sir, lami, salamat. O inday kong gipangga, gibuti ka maghihangga, bisag imo kong gitimas-timasan. Otot try gikamatian. Unsa naman to ni diri, uy. Ikaw ra isa ra ikaw, kita ra duha ra kita. Salamat. Sa naman ni, oy,
Buhok mong paalon-alon, kuto mo'y patalon. Ikaw ang takip silim na hindi ko maangkin. Ay, hoy, generous. Masumbagan yung tiga generous kanta man ni O. Sa imong makamut-amaan, amo, uy, bad na yan. Pala na mo dira, oy. Ikaw ang wakwak ng kapakapas sa malkong nilalangit, nilalangaw pati. Bala mo dira dyan ako basahon. Kani. Magbesti guys. Ikaw ang bugtong itik nga nagkapakapas sa malapukon kong dughan. O ikaw ang tingting na nagabagting sa akong kasing-kasing. Saksi ang mga unggoy nga galangoy-langoy, kilid sa hagunay sa akong gugma nga ikaw ray giila. Salamat. Salamat na. Tama na guys. Salamat sa tanan. How man na kay mo di oy. So guys, those are example of verbal art. We arrange the words guys map to create a persuasive na impact or maganda siyang pakinggan. Kana, that is a verbal art. Sige. Oratory guys or public speaking. Example sa public speaking guys, sa mga politiko. Kung ako ang inyong iboto, andam kong alagad o serbisyong kaninyo kaysa serbisyong aris, walay kaparis. Ana? That is oratory guys, public speaking. Extemporaneous speaking, impromptu speaking, those are example of verbal art. So ginapag verbal art, gumagamit po tayo ng words and languages. So, sige, later guys, babasahin ko yung balak during our break guys. Sige. Ngayon, what if sir, hindi po tayo gumagamit ng words and languages? That is example of non-verbal art. So pag non-verbal art, that means guys, hindi na po tayo gumagamit ng words and languages. The best example here is ang architecture. Sa architecture guys, wala na pong words and languages na gagamitin. Guys, hindi man, pag may client ang isang architect, di ba guys, ang binibigay is ang sketch or ang drawing mismo ng bahay. Hindi man binibigyan guys ng essay ang client na ibibigay sa client na the color of the roof must be color red with 4 posts and side by side. Di ba? Hindi man ganyan guys. Hindi man i-describe ang bahay through words. Dapat is i-draw, i-sketch mismo. That is architecture. The same goes guys with fashion designing. So pag fashion designing guys, ang punto lang. Pag fashion designing, di ba guys, same with architecture. Binibigay guys ang sketch. Hindi po ang description ng gown. Di ba? Example guys, hindi man ilagay yung this big the color of the gown must be color pink with Swarovski crystals, with ostrich feathers. Hindi man ganyan guys. So, ibig sabihin, i-draw man mismo, i-sketch mismo. So, that is non-verbal. Next, weaving and ceramics, weaving or textile art. Non-verbal din yan, guys. Paano ka ba nagtatahi? Huwag mo yung words and languages, guys. Nagtahi ka ng tahi at gupit ng gupit. Hila, puk. Wala ba sigurong ganyan, guys? Uy, na magtahi, di ba? So, na, weaving or textile art, hindi po kasali. Next, ceramic or pottery. Paano ka ba gumagawa ng kaang, guys? Di ba? Pag gumagawa ka ng kaang, guys, that means wala ka mang words na sinasabi, guys. Hindi ka man mag-spoken word poetry habang gumagawa ng pottery. Like for example, ako'y nalulungkot. Gumawa ako ng kaang. Sa pag-ikot ng kaang, ako'y pinaikot-ikot rin ng aking mahal. Di man ganyan sa buang sa spoken word poetry na noon ka. So guys, wala po yan na no words and languages. Non-verbal, ceramics and pottery. Next, photography. So pag photography guys, we are capturing an optical images. So nag-capture lang tayo ng optical images, that is photography. So gina, pag photography, we are capturing optical images. Walang kayo, sir, nag-chismis. O, di ba? Ito yung picture na ito, guys. Ako po ito, guys, noong ano pa ako, babae pa ako po ito. Diba? That is photography. Ay, ang photographer na capture siya ng isang optical images. Yan. Pakimahid din na lang, guys. Pakimahid din na lang. Char lang. So, that is non-verbal art. Photography. So, ang punto lang, guys. Pag non-verbal, no words and languages. Sige.
Oh. Next, ako na guys, ako na. Ikaw na, sir. Ako. Grabe po mo, hindi mo katuo. Sige. Ah. Ah. Spoken patiri. Amot ni mo, sir. Nabuang na. Sige. Spoken photography. Salamat si mga joke, no? Like Cleopatra. Na siya, guys. Marag Cleopatra, guys, sila po. Sigbinayot. Salamat. Sige. So what if, sir, i-combine natin ang verbal at non-verbal? Ang tawag po dyan, guys, is mixed art. So again, pag i-combine po ang verbal at saka non-verbal, ang tawag po dyan is mixed art. Again, ang tawag dyan is mixed art. Sige. Sir, anong example, sir, ng mixed art? Sige. Ito po, guys, example ng mixed art. Isa-isayin po natin, guys, ha? So pag i-combine ang verbal at non-verbal, ang sagot dyan is mixed art. Sige. Una, guys, sa handouts, we have theater and drama. So dapat mag-theater and drama din tayo. Diba? Na-discuss yun, guys, si teacher dapat multi-skilled or dapat flexible. Ito na po yun, guys. Una, theater and drama. Kayo! Matitikman niyo ang batas ng isang api! Correct. That is theater and drama. Salamat sa tanan. So, gina, ang una, theater and drama. Sunod, guys. Anong sunod? Sige. Anong sunod? Ang sunod, ano sa sunod sa handouts? Correct, opera. Ano ibig sabihin ng opera? Tingnan nyo, guys, sa tiyan ng mama nyo, pag cesarean, yan po yung opera. Tsara lang. Pag yung papa nyo nakuna ng appendix, yan lang yung opera. Tsara lang, guys. Ito ang opera, guys. I-perform ulit natin ang opera. Sige. Na para kung buhay na tayo dito. Tinuog ko. So, that is opera, guys. Salamat sa tanan. Salamat sa tanan. So, again, pag opera, guys, that is example of mixed art. Salamat. Next, guys. Anong sunod dyan? Anong sunod, guys? Anong sunod? That is, sige. Ang susunod, guys, ito po ay rated SPG. Mas selang tema, guys. Let's start. Ganyan. That is cinema. Diba? That is cinema. Salamat sa tanan. Papuya ni uy. Sige. Sige na. That is cinema. Again, that is cinema. Marang gilipsing, guys, ng cinema. Sunod. Meron din example tayo, guys, sa mga may example din tayo, guys. May example din tayo, guys. Next, performing arts. Ano example ng performing arts? Ano example ng performing arts? Correct. That is singing. Let's have singing. Everybody, young boy! Come on! Everybody! Ang
Kami ang nakuha, ikat sila iyak ay Apuya, mabayo to. Sorry lang. So guys, that is singing. Salamat sa tanan. Singing. Singing and others, performing arts, singing. Hoy, ano sunod? Ano sunod? Ang sunod natin is, we have, we have dancing. Come on everybody, let's dance. Na naghang guys, salamat sa tanan. Sige, balik, balik, balik. Sige. Oy! Ulit, let's have dancing. Level up, 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 level up. 5, 4, 3, 2, 1. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this so yummy. Know you want this yummy, yummy all your time. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your. Ayan, that is performing arts dancing. Salamat sa tanan. Salamat, salamat, salamat. So again, that is performing arts dancing. So again, pag dancing guys, part po yan. Na tinatawag natin na mixed art. So again mixed art. Oy, people, nag-gets mo ba natin ang mixed art? Salamat. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Sige. So that is mixed art, guys. So ulitin natin ano ang 3 classifications of art? We have verbal, non-verbal, and mixed art. So ngayon guys, saan sa tatlo? O yan, tatlo. Saan sa tatlo gumagamit ng words and languages? Verbal. Walang words and languages. Non-verbal. And then, guys, what if na-combine ang dalawa? That is mixed art. Correct, guys? That is mixed art. Okay, pili daw ba 1, 2, 3? Or verbal, non-verbal, or mixed art? What if ang clue natin photography? Correct, non-verbal. Literature, verbal. What if cinema? 3, mix. What if photography? Correct, 2, non-verbal. What if naman architecture? 2, non-verbal. Oratory. 1, verbal. What if naman guys, opera? Opera. That is 3. Very good guys. So again yan po ang 3 classifications of art. Pero guys, may dalawa na major classifications of art. Pero discuss po natin ito later guys after our 5-minute break. So yun may dalawa na major classifications ang applied and fine arts. Abangan sa susunod na kabanata. Magbabalik po ang Arts Appreciation Class. Okay, balik kayo 7:05. Again, 7:05, 5 minutes break muna guys, or break muna tayo. Sige. Salamat, salamat.
Guys, wala pong schedule sa Mati at Malay-Balay, guys. Last 1 minute, guys. Start na po. Okay, guys. Tapos na po yung ating 5 minutes, guys. Everybody. Okay, before tayo mag-start, shake, shake, shake muna. Shake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shake down, everybody. Shake down, shake down, shake down, shake down. Sir, balik na po. Balik na po sa Tagum. Di na kami galit, ha. So, pwede mag-ask. Say, use ni mga perfume. Tung sa Tagum Flexi Learn ka po. Umot kayo, sir. Secret! Secret, guys. Kasi mapaganda nagbahok na nanununo na. Uy, nuno na. Sige. Okay, sige, guys. Na this time, continue tayo, guys. But before tayo mag-continue, let's have a quick recap muna, guys, sa atin na-discuss po kanina. Please allow me to share my screen muna, guys. Okay, sige, guys. Question. Pag sinabi nating arts, it comes from the Latin term arts. Nang ibig sabihin ay skills, talent, or ability. At pag sinabi natin, guys, na arts, mabubuo lamang ito pag i-express natin ang dalawa. Ano yung dalawa? We have creative skill and imagination. At saan nga yung placement ng arts, guys? Nasa sa center or nasa gitna. And pag sinabi natin this na functions of art, ano ang mnemonics natin? PSP. Anong ibig sabihin ng PSP? Personal, social, physical. Very good. Ano nga, guys, ang clue natin, self-expression or gratification? Personal. Pag opposed to one person's point of view na ang ginagawa mo, guys, is all about society, nangyayari sa society, social. Ano gani pag ginawa mo isang bagay kasi meron siyang function or service that is physical. Very good. Ano nga yung 3 classifications of art? We have verbal, non-verbal, and mixed art. Again, verbal, non-verbal, and mixed art. Pag gumagamit ng words and languages, verbal. Pag
hindi mo gumagamit ng words and languages, non-verbal. Applied art and fine arts. Pag sinabi natin guys na applied art, ito yung mga art guys na mayroon pong application. Guys, ang art na gagamit kasi they are utilitarian. Take note. Pag sinabi natin utilitarian, it comes from the word utility na ibig sabihin ay useful. So ang punto, basta ang art guys na gagamit ng tao kasi useful po sila ng art, that is applied art. So again, as long as guys, na ang isang art is nagagamit ng tao at useful po sila, that is applied art. Now, pag sinabi natin applied art guys, examples, we have architecture. Useful po ba ang architecture? Yes. Sa paggawa po ng mga bahay at gusali. Next, textile. Useful po ba ang textile? Yes, sa paggawa po ng blankets and clothing. Next, furniture. Useful po ba ang furniture? Yes naman guys, sa paggawa ng mga upuan, mga kama at iba pa. So since guys, useful po sila at nagagamit ng tao, ang tawag po sa kanila ay applied art. Pero, pag ang isang art guys, hindi po siya nagagamit ng tao, at pag ang isang art guys, ay ginawa lang siya for aesthetic properties, or pag aesthetic lang, ang tawag dyan is fine arts. So pag walang function guys, pag walang function, hindi nagagamit ng tao, ang tawag dyan is fine arts. Usually guys, ito ay pang aesthetic lamang. Pang display, pang decorations lang, then that is fine arts. So ulitin ko, pag applied art, nagagamit ng tao. Pag fine arts, hindi po nagagamit ng tao. So have no function. So guys, halimbawa guys, una, isipin mo yung best friend mo, isang best friend mo. Example po siya ng fine arts na drawing. Mas labas na lang. Isa pang best friend mo guys, isipin mo. Example siya sa fine arts na painting. At ang sculpture. Itong tatlo guys, hindi po ito nagagamit ng tao. Pero guys, hindi nagagamit ng tao. Pero ang punto guys, pang display sila, pang decorations, pang aesthetic. So, ibig sabihin, basta ang focus guys is aesthetics, pang display, pang decoration, that is fine arts. Pero pag ang focus ay application or functionality, that is applied art. So, ibig sabihin, pag ikaw na tao guys, gamitin ka, kahit hindi ka maganda, that means applied art ka, girl. Pero pag ikaw ay maganda, pero wala kang silbi, fine arts ka. So, ano ka man? Ano ka? Fine arts or applied art? Comment lang sa comment section. Sorry lang. So again na, punto per punto guys. Pag applied art, that means guys, na nagagamit ng tao, useful sila. Pero pag fine arts, hindi po nagagamit ng tao. So that is the two major classifications of art. Sir, pag ang tanong, architecture, non-verbal or applied art, wag po mag-overthink kasi hindi po mag-join ang applied art, yung mga fine arts guys, at yung major. Kaya nga guys, iniba ko siya ang major classification at ang 3 classifications. Kasi sa board exam guys, hindi po yan sinasama. Kasi, ganito kasi guys, marami talagang classifications ang art. Pero guys, ang punto ba, ang applied art, major classifications man yan, iba din po ang classifications of art. So, ano pagkakaiba ng non-verbal at applied arts? Ang non-verbal, hindi gumagamit ng words and languages. Ang applied art, guys, mga may silbi na art. Yan po yung punto. Ay, applied arts na daw kayo kasi ginagamit na daw kayo. Sige. Sige, yan po yung punto, guys. Sige, balik tayo, guys, be. Ano nga yung 3 classifications of art? We have verbal, non-verbal, and mixed art. Pero pag major classifications, applied art and fine arts. Saan nga sa dalawa guys, pag nagagamit ng tao, applied arts. Pero pag hindi nagagamit ng tao, pang display, pang decorations, fine arts. Very good. Now, same sa tao guys, na merong head, shoulder, knees and toes. Knees and toes, head, shoulder, knees and toes. Knees and toes, di ba ang tao ganyan? Guys, ang arts din, meron din siyang 3 parts. So, i-discuss natin guys, ang 3 parts of a work of art. So ulit meron tayong 3 parts of a work of art. Now, una guys na part is guys, para mas madali pala sa 3 parts of a work of art,
i-remember po natin ang mnemonics. Ang mnemonics po natin is S, F, C. Again, pag 3 parts of the work of art, ang mnemonics po natin is S, F, C. S stands for subject. F stands for form. And C stands for content. Ulitin ko guys. Ano ang mnemonics natin sa 3 parts of the work of art? S, F, C. Ano ang S? Subject. Ano ang F? Form. Ano ang C? Content. Yon. Let's start this with subject. Pag sinabi natin subject, guys, it pertains to the image that you can easily identify. Ibig sabihin, guys, yung unang nakikita mo, yung unang nare-recognize mo, yung unang na-view mo kaagad, guys, yan yung subject. For example, may isang work of art. Yung unang nakikita ninyo, yung unang nare-recognize, yung unang na-view ninyo, guys, na-identify, that is the subject. The image that you can easily identify. Halimbawa, guys, ito. Ano ang una nyong nakikita? Ano yung una nakikita ninyo? Ano ang? Correct po. Ang 4 apples. The 4 apples. So ngayon, guys, since ito yung una nakita natin, ang 4 apples, diba? Ito yung 4 apples. Itong 4. Since ito yung una nakikita natin, guys, then ito po yung subject. Yung nasa likod ng ating subject, yan po yung tinatawag natin, guys, na background. Again ito yung background. So again pag subject, the image that you can easily identify. Yung unang nakikita natin, that is the subject. Okay, that is the subject. However, guys, tambis. Matambis gid mo ron. Rambutan. Masumbagan nyo tamo ng rambutan ninyo ron. Bayabas. Bahala mo dira. Bahala mo dira. Basta na may yun, durian. Durian na lang po. Di appeal. Sige. Salamat sa tanan. Pero kaya ang punto dito guys ang punto per punto, yung unang nakikita ninyo, yung unang nare-recognize, that is the subject. Again, that is the subject. So, however, ang subject guys, it comes with 2 forms. Una, we have representational art. Pag sinabi natin guys na representational art, ibig sabihin, based on reality. Representational. Reality. So, ibig sabihin guys, pag nakita sa art mo, ang subject ng art mo ay nakabase sa katotohanan, yung mga object na real to real or totoong totoo, that is representational art. So, ulitin ko, basta representational art, ang punto, real na real ang mga object based on reality. So, ulit guys clue lang guys, representational, reality. So,